Good morning po. Hello, good morning po. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay magsisimula na po sa ating gawain sa umagang ito. Ngayon po ay March 2, 2025, first Sunday of March. March na, oh. Ang bilis. Parang kanina lang yung January, ngayon March na. Malapit na. So, ngayon po ay sa ating pong pagsisimula ay saglit po tayong magkaroon ng personal prayer sa ating pong pagdako sa panambahan sa umagang ito. Para po sa ating call to worship, sinasabi po sa awit 100, talatang 1 hanggang 4, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Dumapit sa presensya niya, yan. Verse 3, yan. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo ay bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Pinapasalamatan ka po namin, O Diyos, sa umagang ito. Kami ay nagpupuri, sumasamba, at patuloy naming itinataas ang kadakilaan ng iyong pangalan. Ikaw ay makapangyarihang Diyos noon, ngayon at kailanman, hindi ka nagbabago, at patuloy na siyang kumakalinga sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa inyong kabutihan, sa mga nagdaang araw, O Diyos, tunay na ikaw ang siyang aming kasama at patuloy na nag-iingat at nagbibigay kalakasan, buhay sa bawat araw. Salamat po, Panginoon, sa mga provision din na iyong ibinibigay, O Diyos, sa iyong mga lingkod. At sa umagang ito, O Diyos, sa aming pong gawain, dalangin po namin patuloy na ikaw ang maitaas sa aming puso, sa aming isipan. Ikaw, O Diyos, ang mapapurihan. At sa oras pong ito, patuloy naming itinatalaga, O Diyos, ang panambahan sa umagang ito. Ang kalakasang nagmumula sa iyo, O Diyos, ang siyang taglayin, higit sa lahat, ng iyong lingkod na magbibigay ng iyong salita. Ang Pastor Edwin, ikaw ang patuloy na magpala po sa kanya at patuloy ang karunungan at gabay ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, ang siyang patuloy niyang maranasan at ang bawat isa sa amin na magsisipakinig ng iyong salita, dalangin po namin maging bukas ang aming puso sa bawat salita na aming po mapapakinggan sa umagang ito. Ikaw ang patuloy na maranasan namin, O Diyos, at maunawaan namin ang iyong kalooban sa umagang ito at sa araw na ito. Ikaw ang patuloy naming tunay na papasalamatan, dadakilain at sasambahin sa aming buhay. Sa oras pong ito, dalangin din po namin ang aming mga kapatiran na hindi pa po namin kasama sa mga oras na ito. Ang kaaliwan nagbumula sa iyo, Diyos, ay yung patuloy na ipagkalahog, higit sa lahat sa aming pong mga nawalan ng mahal sa buhay, ang family Carino. We pray po, O Diyos, na ikaw ang patuloy na magiging kaaliwan nila, kalakasan nila sa mga oras na ito. At dalangin din po namin yung aming po mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan. Dalangin po namin na inyo po silang samahan, na sila po, O Diyos, ay makasama namin on live sa kanilang mga tahanan, O Diyos, mapakinggan nila, makasama na namin sila sa pagsamba sa araw na ito. At salamat po, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming
dinadalangin, dinudulog sa iyong banal na harapan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ngayon po ay tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama po tayo magpuri, umawit, sumamba sa ating Diyos. Pangungunahan po tayo ng kapatid na Carol Peñas. Amen. Hello. Amen. Ang sabi po sa Psalms 59:16, each morning I will sing with joy about your unfailing love. For you have been my refuge, a place of safety when I am in distress. So sabay-sabay po nating kantahan at purihin ang ating Panginoon. Sa
ka, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Lord, sa katapatan mo sa buhay namin, Panginoon. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, magbalik ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, magdalik ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, magdalik ka sa aming buhay. Jesus, magdalik ka sa aming buhay. Tunay na Panginoon na maghari ka sa buhay namin, Lord. Pag-isahin mo, Panginoon, ang aming isipan, Lord. Pag-isahin mo, Panginoon, kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. O Diyos, patuloy na mamuna ka, Panginoon, sa aming iglesia, Panginoon. Patuloy na mamuna ka sa aming buhay. Patuloy na mamuna ka sa aming pamilya, Panginoon. Hallelujah. Continue to worship the Lord. Tunay na Panginoon, ikaw lamang po ang tunay na umibig sa amin, Panginoon. Na ibinigay ko, Panginoon, ang iyong bugtong na anak, Panginoon, para maligtas kami, Panginoon, sa impyerno, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kondisyon na lang po para sa amin, Lord Diyos. Purihin at sabayin ka, Panginoon, sa amin. Sa kabutihan mo, ako'y naririto.
di kita bibiruin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Tunay nga Panginoon, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiruin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiruin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon, sa buhay namin araw-araw, Lord. Salamat sa katapatan mo, sa kalakasan, Panginoon, sa provisions, sa pag-iingat mo sa amin at sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Salamat, Lord, dahil nararamdaman namin at pinapalalas mo sa amin ang bunga ng Espiritu, Panginoon. Salamat, Panginoon. Mahal na mahal po namin, O Diyos. Ang nais lamang po namin ay maglingkod at magpuri sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa bawat araw ng buhay namin, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Ang lahat ng papuri at pagsamba ay sa iyo lamang nararapat. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Maraming salamat, Mr. Carol. Patuloy po ang ating pananambahan para sa araw na ito. Ngayon po ay ating pong ianda ang ating mga sarili. Bilang parte ng ating programa, ay magkakaroon po tayo ng exhortation sa pamumunan po ng Pastor Orlan Makaspak. Ay, sorry. Orlan Rosario. Salamat po. Pwede na po kayo magpapalala. Ayan. Okay po, ang ating pong talata ay matatagpuan sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ano pong sinasabi doon? Pakialam naman doon sa scripture reading. Sabi mo doon sa 2 Timoteo 1,
ito. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa ating ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Yan. Ang talatang pong ito ay nakapanahon, ano po, kasi maraming mga tao ngayon ay sobrang nababahala sa mga nangyayari, ano? Especially sa politika, maraming abala ngayon ang kandidato, no, para sa kanilang mga tinatakbo kung ano man yun. Ang mga tao ay parang nakikianod na lang sa mga kung sino yung pwede nilang iboto, yun na. Pero hindi na pag-aaralan kung ano yung dapat, no, sa pagpili. Pero hindi po yun yung ating tatalakayin. Ang ating pong tekstong ito ay nagbibigay ng encouragement sa isang lingkod ng Diyos, no, na kung saan ay nababahala, ano. Yung minsan kasi hindi porket si pastor naman yan, malakas yan, kaya niyang gawin yan, parang gano'n, no? Hindi po habang hindi sa lahat ng oras ay kaya ni pastor, kasi si pastor ay tao lang din, ano, na may dinadaanan, ano po. Sa buhay po ni Apostol Pablo, dito ay nagbigay siya ng encouragement sa kanyang mini-mentor na si Timoteo. Si Timothy, ano po. Na dito ay ang kanyang salita kay Timoteo ay sabi niya, huwag kang mabahala, no? Huwag kang mabahala. Sa panahon kasi nila, ang maging mangangaral o maging lingkod ng Diyos sa time nila, kapag ikaw ay natagpo ang nangangaral sa labas, uhulihin ka. May suffering, may mga hindi kagaya sa panahon natin ngayon, mayroong tayong kalayaang magpahayag ng salita ng Diyos kahit sa labas. Sa panahon nila, hindi. Si Apostol Pablo, dinaanan niya ang mga bagay-bagay kung saan ay hinuli siya, pinahirapan, kinulong, no? At maraming mga bagay na naging hamon sa kanya para magpatuloy sa ministeryo. Kasi kung titignan ni Apostle Paul yung mga nangyayari sa kanya bilang mangangaral, ay hihinto na siya, no? Pero dito sinasabihan niya si Timoteo na kung saan ay hindi tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan, ng pagkatakot. Ang binigay sa ating espiritu ng Diyos ay pag-ibig, no? Kapangyarihan, pag-ibig at yung self-control, no? Self-control. Napaka-importante yung self-control. Kasi pag wala kang self-control ngayong panahon na ito, watak-watak. No? Maraming mga churches nagkakawatak-watak kasi ang leader ay puno na. No? Ayaw na magpatuloy. No? Kasi dito makita po natin na binibigyan niya ng katatagan ng loob si Timoteo para hindi panghinaan ng loob. Kasi kung dadanasin ni Timothy yung dinanas ni Apostle Paul din, baka hindi niya kayanin, no? Pero dito, binibigyan siya ng assurance ni Apostle Paul na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng espiritu ng kapangyarihan, no? Ng pag-ibig at self-control, no? Yung gusto mo nang magalit pero kailangan mo magpigil. Kailangan mong magpatuloy, no? Sa ministering ibinigay ng Diyos kay Apostle Paul, ano,
siya ay binigyan ng kakayanan para humubog ng mga tao na magpapatuloy sa ministeryong binigay din sa kanya ng Diyos. Sa murang edad ni Timothy ay hindi ganon kadali, no, na maging makayanan yung mga suffering na dinadanas ng isang tagapaglingkod ng Diyos. Ang sabi nga niya kay Timothy, let no man despise the youth. No? Minsan kasi, bata pa yan. Hindi pwedeng maging leader yan. May mga ganong encounter. No? Dapat mature na yung gagamitin ni Lord. Hindi. No? Dahil ang pagiging lingkod ng Diyos ay hindi nakabase lang sa pinag-aralan. Ito ay nakabase sa tawag ng Diyos. No? Si Haring David, bata siya nung siya ay tinawag ng Diyos para maging hari. Sumabak agad sa mga tawag dito, medyo delikado ang mga labanan, physically, no? At talagang ang Diyos ay ginamit ang buhay ni Haring David para magtagumpay. At ganoon din sa buhay ni Apostle Paul, nais niyang tularan ni Timothy, no? Yung katatagan at taglayin ni Timothy yung katatagang kaloob ng Diyos sa bawat isa. Na ang ibig niya sabihin, meron tayong pananampalataya na binigay ng Diyos para ma-overcome natin yung mga takot sa buhay, sa paglilingkod. Sabi nga ang espiritong nasa atin ay hindi espiritu ng kaduwagan. Ito ay espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at yung self-control. No? Pagpipigil sa sarili. No? Ang tao sa panahon natin ngayon, kung walang pagpipigil sa sarili, ay mabilis mamatay. No? Yung mapapanood mo sa social media, nagkainitan, naggitgitan lang yung parehong driver, no? Pinatulan naman ng isa, di ba? Pag wala talagang pagpipigil, walang pag-unawa ang isa, talagang sasabog. No? At especially yung pag-ibig. Pag wala yung pagmamahal, talagang labo-labo na. Yun ang nangyayari ngayon sa ating bansa sa pagitan ng ating mga leader, di ba? At kahit sa mga iglesia, meron din. Kaya kumbaga, ang mga bagay na ito ay kailangan ng isang lingkod ng Diyos. Huwag mawalan ng lakas o tawag dito, wag siyang mapanghinaan ng loob. Yan. Wag siyang mapanghinaan ng loob. Dahil ang pagiging Kristiyano, ang pagiging lingkod ng Diyos, ay hindi ka naman nilagay ng Diyos diyan para takutin, no? Na ilalagay ka sa isang punong-puno ng apoy, nandun ka sa gitna, no? Para takutin lang. Hindi. Kahit si Meshach, Shadrach, Abednego, inilagay sa horno, hindi nasunog. Ang kailangan talaga natin ay yung tiwala sa Diyos. At yung tiwala natin sa Diyos na yon ay hindi mawawala iyon kung ang banal na Espiritu ang naghahari sa ating mga puso. Kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, meron tayong kapangyarihan, labanan ang takot na meron sa ating loob. At meron tayong pag-ibig at pagpipigil sa sarili.
At tawagin natin ang ating Pastor Edwin Gregorio. Siya po ang magpapatuloy ng ating mensahe. Salamat, Pastor Orlan Makaspak. Okay, so tayo po ngayon ay darako sa ating mensahe sa araw na ito. Tayo lamang ho ay binigyan lamang ho ng encouragement sa ating pong patuloy na pananambahan sa Panginoon at bahagi ng ating hong pagpapalakas sa ating pananampalataya ay ang ma-encourage ang bawat miyembro na magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon at huwag tayong matakot sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at kahinahunan. Okay, so maaari po bang anyayahan ng lahat na magsitayo at tayo po ay babasa ng ating pong scripture reading? Isang talata lamang ho ito, pero sabay-sabay na po nating basahin. Sige po, Acts 1:8. Datapwat, tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay makaupo na po. Gaya po ng ating pinag-aralan na ang gawa ay pagpapakita ng tapang ng mga apostol na magbahagi ng salita ng Diyos nung dumating ang kapangyarihan na bigay ng Espiritu Santo, na siyang nagbigay ng tapang sa mga apostol na mangaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay may mga iba't ibang kinatatakutan. Ano po? Alam niyo po ba na ang takot sa spiders o yung tawag na arachnophobia, ito po yung mga tao na takot sa spiders. Sino po ba ang natatakot sa mga gagamba? Kami ho, nung malito ako, hindi ako natakot sa gagamba. Palibasa, dito sa Pilipinas, meron tayong mga pinaglalaban, no? Yung pinagsasabong ng mga gagamba. Kaya bihira siguro sa mga Pilipinong lalaki ang takot sa gagamba, no? Pero sa ibang bansa pala, maraming takot, no? Lalo na sa Amerika, maraming takot sa gagamba. Siguro, bihira lang silang makakita ng gagamba ron. Kaya parang takot sila, no? Pero may mga takot, no? Sa gagamba, kay lalaki, kay babae. So, ang tawag dyan ay arachnophobia. Bagamat maraming takot sa gagamba, pero alam nyo ba na nagawa ni Stanley na hindi matakot ang tao sa gagamba? Sa paanong paraan? Abay, gumawa siya ng Spider-Man na hindi kinatatakutan ng tao, kundi kinaaliwan at ginawa pa nga nila itong superhero. Pagka nga nakikita ko nandiyan na ba si Mia? Ha? Sabi ko, Mia, bakit paborito mo si Spider-Man? Dapat si Wonder Woman. Maganda nga naman kasi yung costume, lovable yung kanyang pagkaka-create. At saka makikita mo yung istorya niya. Siya lang yata yung superhero na mahirap, no? Dumaan sa pagkamahirap. Tapos hanggang sa umasenso, no? Superman, mayaman yan. At dumaan din, no? Pero yung pinagmulan, no? Yung pinagmulan ni Superman, mayaman siya. Dun sa Krypton. Ano ba pangalan nung nung Krypton, no? Krypton. So, ipinapakita lamang na pwede palang gawan ng paraan ng tao yung isang bagay o hayop na kinatatakutan mo, pwedeng maging lovable, maging hero mo pa, Magbigay pa tayo ng example.
ito hong takot sa daga. Sino ang natatakot to sa daga? Ang tawag ko pala dyan ay musophobia. Ito, takot talaga ako dyan sa daga kasi ibang klase daga natin dito sa Pilipinas, mga namumuti na sa dahil wala nang buhok. Ang tawag pala dyan ay musophobia. At saka yung kanyang ihi, no? Nakakakuha tayo ng mga sakit na tinatawag na leptospirosis. Kaya marami ang natatakot ngayon na lumusong sa ba. Pero alam nyo ba na nagawan ito ng paraan ni sinang sa palagay niyo? Si Walt Disney, no? Nagawa ni Walt Disney na maging lovable si Mickey Mouse at si Minnie Mouse. Actually, meron pang ang isang palabas, yung Ratatouille ba yun? Ratatouille, no? Ratatouille ba ang tamang pronunciation? Pero kinatatakutan ng daga ng maraming mga tao. Pero kita nyo, nagawan ng paraan ng mga tao na ang mga kinatatakutan ng tao ay maging lovable, maging kinagigiliwan ng mga tao, gaya nga nitong si Mickey Mouse at saka si Minnie Mouse. Ngayon, ano ang ibig nating sabihin? Kung ang tao, likas sa kanya, mula nung siya'y mahulog sa pagkakasala, ay nagkaroon na siya ng takot sa kanyang puso. Dahil ito ang itinanim ng dyablo sa tao na matakot sa hindi dapat katakutan at hindi dapat matakot sa dapat, parang naguluhan ako ron meron tayong dapat katakutan na hindi kinatatakutan ng tao. Pero meron tayong hindi dapat katakutan na kinatatakutan ng tao. Ano ang ibig kong sabihin? Gaya nga nitong mga daga, gagamba, ipis, o kung anumang mga bagay na kinatatakutan ng tao na hindi ka naman dapat matakot. Ang dapat mong katakutan, ang Diyos na may lilang at may likha sa iyo. Kasi marami ngayong mga tao, hindi na natatakot sa Diyos Hindi na sila natatakot na gumawa ng masama. Yung pumatay, magnakaw, at manlamang ng kanyang kapwa, hindi na natatakot ang mga tao ngayon. Na dapat sana, ito ang kinatatakutan ng tao, na merong Diyos na hahatol sa kanya pagdating ng araw, kung saan lahat tayo ay harap sa hukuman ng Diyos. Ngayon, gaya ng ating binasa kanina sa ating sabayang pagbasa sa Acts chapter 1 verse 8 na ang Diyos nung kanyang iutos sa kanyang mga alagad na kayo ay manatili sa Jerusalem para pagdating ng Espiritu Santo bibigyan kayo ng kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan na ibinigay sa pamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol bago umakyat sa langit ang Panginoong Jesucristo? Yung tapang na mangaral ng salita ng Diyos. Bakit matapang ang mga alagad sa pangangaral ng salita ng Diyos? Mula nang dumating yung Espiritu Santo na nagbigay sa kanila ng kapangyarihan na huwag matakot sa pangangaral ng salita ng Diyos. So bakit sila naging matapang? Ano ba ang dahilan kung bakit sila naging matapang sa pangangaral ng salita ng Diyos mula nang sila ay bigyan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Isa sa mga dahilan, kaya sila matapang na nangangaral ng salita ng Diyos dahil yung kanilang ipinangangaral, yung kanilang pangangaral ay nasa katwiran. Tatandaan niyo ba yung kapag may katwiran, ipaglaban mo. Sino ang naniniwala rito? Na kapag may katwiran, ipaglaban mo. Dapat ba na ipaglaban mo pag ikaw ay may katwiran? Sino nagsasabi na? Actually, mali yan. Marami nagsabi na hindi tama yung kapag may katwiran, ipaglaban mo. Actually, ito ay binago na nila attorney. Buhay pa ba yung tatay? Parang patay na no? Yung original na ipaglaban mo Nung yung tatay,
ito pa yung kanyang title ng kanyang programa sa television. Kapag may katwiran, ipaglaban mo. So marami ang nag-question, sabi parang mali yata yung title ninyo na kapag may katwiran, ipaglaban mo. Ang tama, kaya nung yung anak na, para yung attorney yun di ba yung mga season, binago na. Ang tama na title, eto. Hulaan nyo nga kung ano ang tamang title. Kasi yung kapag may katwiran, ipaglaban mo, pwedeng tama, pero pwede ring mali eh. So, inayos nila. Sa palagay nyo, sige nga, konting isip-isip. Ano sa palagay nyo ang title na binago nila? Binago nila, isang word lang naman yung pinalitan eh. Alam nyo kung ito ay pinalit. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Yun ang tama. Kasi ang lahat ng tao, may katwiran eh. Tignan mo yung magnanakaw, ba't siya nagnanakaw? May katwiran siya eh. Pinamimigay ko naman sa may hirap yung ninanakaw ko eh. May katwiran siya, di ba? Kaya lang, yung katwiran niya, mali. Tignan niyo yung mga nagtatapo ng basura. Ba't nagtatapo ka ng basura? Para magkatrabaho yung mga Metro Aid. Kasi pag walang kalat sa kalsada, wala na trabaho yung mga tupad, yung mga Metro Aid. Pero may katwiran na yun, di ba? Pero katwiran yun, di ba? May katwiran siya ron. Pero mali yung kanyang katwiran. Dapat, ang tama, kapag nasa katwiran, yun ang ipaglalaban mo. So, ganyan ang mga apostol. No? Kaya sila matatapang na nangangaral ng salita ng Diyos sapagkat nasa katwiran yung kanilang itinuturo, ipinangangaral, kaya nila ito ipinaglalaban. Ano-ano ba ang mga dapat ipaglaban? Marami sa tao. Marami tayong dapat ipaglaban. Una, yung kahalagahan ng buhay. Pagka ang pag-uusap na ay ang kahalagahan ng buhay, dapat nating ipaglaban yun. Kaya nga marami ngayon mga pro-life, no? Mga aktivista, mga samahan, mga grupo, pati nga mga party list. Kung di ako nagkakamali, yung buhay party list ni Atienza, no? Ay pro-life sila. Ayaw nila sa mga abortion, ayaw nila ng mga may pinapatay. Kung di rin ako nagkakamali, kahit sa mga death penalty, ayaw rin nila yan. No? So, ang katwiran nila, ang buhay ay mahalaga. Kaya ipinaglalaban nila ito. No? Ganyan ang mga tao sa paniniwala nila na ang isang bagay na tamang gawin, tama na ipaglaban. Ganyan ang kahalagahan ng ipaglaban mo kung ikaw ay nasa katwiran. Ano pa ang mga dapat ipaglaban? Yung mabuhay ng may kalayaan. Di ba ang tao, nilikha ng Diyos, binigyan tayo ng free will? Sino ang gusto sa inyo na lahat ng kilos mo, parang yung mga robot na nakaprogram? Di ba ayaw natin na bawat kilos mo may sumisita? O kang uupo pag umupo na, o ba't ka nakaupo? O huwag kang magsasalita. O ba't nagsasalita? Ayaw natin nung may mga dumidikta sa atin sa bawat kilos at galaw mo. Ayaw natin nun. Gusto natin, nagagawa natin yung lahat ng mga bagay na gusto natin. Kaya lang kung minsan sumusobra. Kaya nga yung ating bansa, nung magkaroon tayo ng freedom of speech, freedom of expression, problema, marami naman mga Pilipino, ang sumobra naman, inabuso naman. Siyempre, yung kalayaan natin, hindi dapat yan inaabuso na nauuwi sa kawalan na ng responsibilidad. Bagamat tayo ay merong kalayaan na magsalita ng mga opinion mo, mga gusto mong sabihin sa ating pamahalaan, sa patakaran ng gobyerno natin, pero hindi ka pwedeng magsalita ng nakasasakit na sa iyong kapwa na lumalabag ka na sa pamantayan ng Diyos. Bagamat tayo ay malaya na makapagsalita, makagawa ng mga bagay na gusto natin, pero dapat merong hangganan. Hindi natin nalalabag yung utos ng Diyos. Kaya nga ang mga tao, pagka yan ay siniil mo, ayaw niya na siya ay napasisiil. Tingnan ninyo yung ating
pambansang awit. Ano ang isa sa mga binanggit sa bandang huli ng ating lupang hinirang? Sa manlulupig, di ka pasisiil. Yan ang dahilan kung bakit marami tayong mga bayani na namatay, ibinuwis ang kanilang buhay, sapagkat ayaw natin na tayo ay inaalipin, tayo ay inaabuso, at yung ating kalayaan ay inaalis sa bawat isa sa atin. Maging ang pambansang awit ng Amerika, ano nga ang title ng kanilang pambansang awit? Star Spangled Banner. No? Oh, ganyan ang ano nila eh. Meron silang praise sa bandang huli ng kanilang awit na land of the free, home of the brave. Kaya pagka sinabi mong land of the free, home of the brave, aba, gustong-gustong marinig ng mga Amerikano yan. Sapagkat ang mga Amerikano ay nakipagdigmaan sa maraming labanan at ayaw nila na sila ay napapaalipin, ayaw nila na merong nagdidikta sa kanila. Alam nyo, ang isa sa pinakamahalaga isa sa pinakamahalaga na regalo ng demokrasya na ipinatutupad ng Amerika sa buong mundo ay yung kalayaan, yung freedom, democracy. Hayaan mo na ang tao ay malaya sa kanyang gustong sabihin, malaya sa kanyang gustong gawin, malaya sa kanyang gustong planuhin, basta't hindi siya lalabag sa ipinag-uutos ng Diyos. Yan ang mga bagay na dapat ipinaglalaban ng tao. Yung mabuhay ka na may kalayaan. Ayaw natin na tayo ay sinisiil. Ayaw natin na merong nagdidikta sa atin. Gusto natin malaya tayo. Magagawa natin ang mga bagay na gusto natin. Magagawa natin ang mga bagay na ninanasa natin. Basta't hindi lamang lalabag sa pamantayan at utos ng Diyos. Ano pa ang mga dapat nating ipaglaban? Yung mamuhay na mapayapa. Sino ba ang may gusto na magulo ang mundo natin? Ang mundo natin, punong-puno na ng kaguluhan. Ayaw natin sa war. Kaya nga, ako kagabi, sa totoo lang, alas 4 na ako nakatulog. Kanina, dahil pinanood ko napanood nyo na ba yung meeting ni Trump at saka ni Zelensky, no? Panoorin ninyo, matatakot kayo doon sa nangyari. Kasi nga, nagsasagutan live, no? Si Zelensky at saka si Trump. Sabi ko, natural lang yon na magalit, magkasigawan. Kasi ang pinag-uusapan, hindi naman simpleng bagay, di ba? Ang pinag-uusapan, nuclear war, World War III. Kaya nga, ipag-pray natin na ang problema, hindi kasi nagkaasundo eh. Umalis si Zelensky, pinaalis yata ni Trump dun sa White House. Kaya parang hindi nagkaasundo. Ngayon, ang pag-pray sana natin na magkaroon pa uli ng second chance na magkausap uli si Zelensky at si Trump na mapag-ayos yung mga kagusto. Kasi sa totoo lang, si Putin at saka si Zelensky ay pareho gusto nila mamatay ang isa't isa. Ganon sila galit sa isa't isa. Kaya si Trump namamagitan lang. Ngayon, ang ko lang, baka kaya siguro binuhay ng Diyos si Trump. Kasi di ba, inassassinate siya di ba? Isang haging na lang, pwede nang ikamatay ni Trump. Pero sabi ko, ba't kaya nabuhay itong si Trump? At nanalong presidente. Baka kako ito na yung tugon sa ating panalangin na sana magkaroon na ng kapayapaan sa Europa na pwedeng pagmulan ng World War III.
At pag nagkaroon ng World War III, tapos na ang pangangaral ng salita ng Diyos. Tapos na rin ang ating pagkakataon na magamit pa ang ating buhay at lakas, talento, kakayahan at kakayanan na magamit tayo ng Diyos sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Sapagkat ano pa ang kahulugan, kahalagahan ng pangangaral kung puro nuclear na yung bumabagsak? Kaya nga ipag-pray natin na patuloy na magkaroon ng peace negotiation sa Russia at sa Ukraine. At yan ay magiging matagumpay lamang kapag ka ang mga Kristiyano ay sabay-sabay at patuloy na nananalangin sa Diyos na humingi tayo gaya ng ginawa ni Abraham sa Diyos bago niya gunawin ang Sodoma at Gomora. Nakipagtawaran si Abraham, Panginoon, paano kung makakita kayo ng 50 na matwid na sumusunod sa iyo, gugunawin niyo ba ang buong Sodoma at Gomora? Aba, yung sabi ng Diyos, hindi ko gugunawin ang Sodoma at Gomora, alang-alang dun sa 50 na matutuwid na nasa Sodoma at Gomora. Eh, problema, hindi nakakita ng 50 eh. Kaya sabi ng Panginoon, ni Abraham, paano kung 40? Gugunawin niyo po ba ang Sodoma at Gomora? Aba, hindi ko gugunawin ang Sodoma at Gomora, alang-alang dun sa 40 matutuwid. Eh, problema, hindi nakakita ng 40. Kaya sabi ni Abraham, paano, Panginoon, kung mayroon pong 30 hanggang sa naging 25, 20, at ang kahuli-hulihan, 10. Ang sabi ng Diyos, alang-alang sa 10 matutuwid, hindi ko gugunawin ang Sodoma at Gomora. Ang problema, hindi nakakita ng 10 matuwid ang Diyos sa Sodoma at Gomora. Kaya ginunaw ang Sodoma at Gomora sapagkat walang nakitang 10 matuwid. Ano ang ibig kong sabihin? Pwede pala nating i-delay sa pamagitan ng ating pagsamo at pananalangin sa Diyos na sana itong World War III na ito o kung magkaroon pa ng patuloy na digmaan sa pagitan ng, kasi magti 3 years na ang gera sa Russia at Ukraine, at nanganganib ang kapayapaan ng mundo kapag ka ito ay lalong lumala ng lumala. Kaya dumalangin tayo sa Diyos na sana bigyan pa tayo ng kahit itong buhay natin na ito. Siguro sa susunod na henerasyon na lang, matapos lang muna itong ating henerasyon, magkaroon tayo ng kapayapaan. Yung mga susunod na henerasyon na doon na lang maghanap yung gera o digmaan. Para tayo, magampanan natin yung ating tungkulin, gampanin, na magpagamit sa Diyos, na mangaral, magturo, para ang mga tao ay makakilala sa Panginoon, mabago ang kanilang mga buhay, yung mga masasama, magbago sa kanilang masamang gawain, at sila ay gumawa ng kabutihan, alang-alang sa pagkakilala sa Panginoon. So ito ang mga dapat na ipaglaban. Tayo ay mamuhay ng mapayapa. Ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng digmaan, sapagkat walang panalo sa gera. Lahat talo pag merong gera. At isa pa, kaya siguro nanalo rin si Trump, kasi si Trump, businessman. Sabi ko, ang galing talaga ng Diyos. Alam ng Diyos kung sino ang pipiliin niya. Kung sino nga ba yung nakalaban niya? Yung babae, no? Si Kalahari. Ano ba yun? Ang pinili ng Diyos, itong si Trump na isang businessman. Alam nyo, Harris yung babae. Kamala Harris. Si Trump, businessman yan. Alam niyo, ang mga businessman, ayaw nila ng gera, ayaw nila ng megulo. Kaya sabi ko, ang galing ng Diyos kung bakit si Trump ang pinili. Kasi meron siyang gagawin, baka siya ang kasangkapan ng Diyos para maayos yung gulo dito sa nangyayaring sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kaya ako naniniwala na mayroon pang gagawin ang Diyos na ibibigay sa atin na mga kahit kaunti na pagkakataon na magkaroon pa ng kapayapaan sa mundong ito para tayo naman na mga Kristiyano, sasamantalayin natin yung kakaunti na yon. Na magpakasipag na tayo sa gawain, wag na tayo magpatumpik-tumpik, wag na tayo magpakuya-kuyakoy, kundi gamitin na natin ang buhay at lakas na ito na binibigay sa atin ng Diyos na chance
Dahil may mga Kristiyano na nananalangin na, Panginoon, bigyan niyo pa kami ng kahit kaunting panahon na wag pa munang magkaroon ng digmaan upang aming magamit ang buhay sa paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, pag-akay sa mga tao, na sila ay makakilala sa Diyos, maligtas, ang mga gumagawa ng masama, mabago, at mamuhay sila ng mayroong kabutihan at pagsunod sa Diyos. Ngayon, ako naniniwala ako na ang Diyos bibigyan tayo ng maliit na pagkakataon pa na gamitin natin ito para ipaglingkod sa Diyos. Pero, ito naman ang danger. Wag na wag nating sasayangin yung ibibigay ng Diyos na maliit na pagkakataon na magkaroon pa tayo ng kapayapaan sa mundong ito para lamang gamitin mo sa pansarili mong kapakanan, sa pansarili mong kagustuhan, para lamang sa pansarili mong kaligayahan. Bibigyan tayo ng Diyos ng napakaliit na pagkakataon pa. Sabihin ng Panginoon, sige, bibigyan ko pa kayo ng ilang taon ng kapayapaan para magawa ninyo yung nais kong gawin ninyo, ang mangaral ng salita ng Diyos, at magpagamit kayo bilang mga mananampalatayang Kristiyano na ipahayag, ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Marami pa tayong mga kakilala na mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Anong gagawin ninyo? Anong gagawin natin? Uupo lang tayo. Hindi pwedeng ganon. Habang ang ibang mga mananampalatayang Kristiyano, pinupugutan ng ulo, ikinukulong, pinapapatay sa mga ibang bansa na bawal ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan gaya sa Saudi Arabia, sa mga Muslim country, sa mga komunistang bansa, pinahirapan sila, pinapapatay, pinagbabawalan na ipangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, iniaalay nila at itinataya ang kanilang buhay para sa mabuting balita ng kaligtasan, tapos tayo nakaupo lang. Di naman yata pwede yun. Hindi po pwede na tayo nagpapakasarap samantalang sila ay nagpapakahirap. Dapat nakiisa tayo sa hirap ng iba nating mga kapatid sa buong mundo ng sangkakristyanuhan na nag-aalay ng kanilang buhay para lamang ang mabuting balita ng kaligtasan ay mailapit sa maraming mga tao. Mga dapat nating ipaglaban sa mundong ito. Ano pa? Yung katarungan para sa lahat. Nakakalungkot na ang bansa natin, tila ang hustisya ay para sa mga mayayaman lamang. Kaya nga meron tayong kasabihan na no man is above the law. Sa atin, pagka mahirap, kulong agad. Pero pag mayaman, hospital arrest o kaya house arrest. Tatandaan nyo yung nagnakaw ng isang sako yata ng mangga yun, tsaka isang sakong tuyo. No? Kulong agad. Pero pagka mayaman na nagnakaw ng bilyon-bilyon, abay, nakakatakbo pa ang presidente. Ganyan ang hustisya sa ating bansa. Kaya ngayon, parang malakas ang mga tulpo, no? Kasi nakikita nila na, ito ang mga pag-asa ng bayan na malalapitan ng mga mahihirap. O tignan nyo, mga tulpo ngayon, tatlo-tatlo, mukhang mananalo sa Senado. Kaya marami yata ngayon ang tumututol na manalo itong mga tulpo. Kaya lang, may nakikita kasi na sumbungan ng bayan, pag inapi ka, lumapit ka sa mga tulpo brothers, tutulungan ka, nakikita na ibibidyo. Yun ang hinahanap ng mga Pilipino. Yung mabilisang solusyon sa problema na ang marami nating mga kababayan ay inaapi at walang makuwang hustisya. Kaya parang sa takbo ng ating politika, mukhang mananalo nga itong tatlong tulpo brothers. Dahil sa kanilang ginagawa, nakikita na meron kang makakamit na hustisya. Di tulad ng kung iaasa mo lang sa ating justice system, kung ang kalaban mo, congressman, ikaw mahirap lang. Kahit na nasa iyo yung panig ng katotohanan, kayang baliktarin, lalo na yung mga abogado na mga mahuhusay. Kaya napakahirap kapag ka ang ating bansa, hindi mo makita, hindi mo
kamit yung hustisya, talagang ang tao ay nagre-rebelde, nag-aaklas. Kaya marami sa atin ang mga naging NPA, MILF, mga terorista, kasi hindi nila matiis na makita na yung kanilang mga kababayan naghihirap sa gutom, samantalang yung mga nasa politika, nagpapasasa sa yaman. Biruin mo tayo, sasagupain mo yung yung EDSA, gigising ka ng madaling araw, alas 4, para ka magtrabaho. Kung kinakailangan mo magpuyat, mag-overtime, para lang yung traffic maiwasan mo, papayag ka na mag-overtime, uuwi ka na ng alas 10, tapos darating ka na ng bahay, alas 12, tapos gigising ka na naman uli ng alas 4, para sasagupain mo na naman yung traffic ng usok ng EDSA. Pagka umuulan, yung baha, takbo-takbo ka rito, baka ka maulanan, yung baha, lulusungin mo. Araw-araw na ginawa ng Diyos, gagawin mo yung para ka kumita, mayroong pagkain sa tahanan, may maipakain ka sa iyong mga anak. Tapos malalaman mo, tataas ang buwis, tataas ang bilihin, ang SSS, ang PhilHealth, pati LRT tataas, pati buti na ng kamatis bumaba, naging 15 pesos, 20 pesos dyan sa Divisoria. Pero makikita mo yung mga buwis na nakokolekta sa atin na kinakaltas araw-araw sa pagtatrabaho mo, makikita mo ibubulsa lang ng mga politiko. Sino ba naman ang hindi magre-rebelde ng ganyan kung ang mga kababayan mo ay naghihirap, samantalang ang mga politiko? Birihin mo 300,000, ito pag-isipan ninyo 300,000 lang ang sweldo ng mga congressman at ng mga senador. Bakit sila gumagastos ng 100,000,000 para lang manalo na congressman at senador? Ang sweldo nila, 300,000 lang. O gawin na natin 400,000. Nakapagka tinotal mo, sa 3 taon, ang congressman, merong 10 milyon sa buong termino niya, sa susweldohin niya, 10 milyon. Pero bakit siya gumagastos ng 50 million, 100 million para lamang manalo ng congressman, manalo ng senador? Bakit? Kasi bilyon-bilyon yung pinagpaparti-partihan nila na kinuha yon sa mga mamayang mahirap na paano nakolekta yung bilyong-bilyon na yun sa pamagitan ng pagtaas lang kuryente, kahit na magtipid ka na magtipid, hindi ka na nga nagbibintilador, yung anak mo na sanggol, papaypayan mo na lang para makatipid ka sa kuryente, pagtingin mo ng bill mo, 3,000 pa rin. Tapos malalaman mo, yung ating mga congressman, yung mga senado, yung mga nasa politika, meron silang mga babae, 10-10, biruin mo, bakit milyon-milyon na yung pera nila, bakit hindi pa rin sila nasisiyahan? Sabi ko nga, ang yayaman na nitong mga congressman na ito, mga senador, yung mga mayor, governor, ang yayaman na nila, maralaki na ang mga lupay nila, bakit gusto pa rin na magkamal ng maraming pera? Kasi 10-10 ang mga babae. Biruin mo kung 10 ang babae mo, humingi ng isang mansyon yung isa, di malalaman ng siyam yun. Anong gagawin mo? Di bibili mo rin ng isang mansyon yun. Di 10 mansyon na yun. Ngayon yung isa ay nag-birthday. Sabi, Han, gusto kong mag-shopping sa Europe. Sige, pa-birthday ko sa'yo, bigyan kita ng 10 million. Okay na ba yan? Naku, dollar ang doon. Baka dagdagan mo, gawin mo na 20 million. Sige, ito na, 30 million na para makapag-shopping ka, mahal. Nalaman ng iba pang mga babae. Ako rin magbe-birthday ako itong nalalapit na Marso. Sige, bibigyan kita ng, ano ba ang gusto mo? Gusto ko magkaroon ng beach resort. Sige, bibigay ko, huwag ka mag-alala. Saan nila kukunin yun? Sa buwis na kinukuha sa atin, tapos yan mga, hindi yan kwento na haka-haka lang. Mga katotohanan yan na nabubulgar lang dahil merong mga nagkukwento, nag-e-expose dahil hindi sila nabigyan, napartihan. Hindi naging patas ang partihan. Kaya sila nagsusumbong sa bayan. Ibig sabihin, kung nagkaayos kayo sa partihan, hindi na malalaman ng taong bayan kung anong ginawa ninyo sa mga inutang sa China, inutang sa mga ibang bansa.
na dapat sana pampagawa ng tren mula Bicol hanggang hanggang Subic sana yan eh. Alam nyo ba yung tren natin, yung PNR? Dapat panahon pa ni Gloria yan, tapos na yan. Di ba tatandaan nyo, pinagiba yung 15 meters left, 15 meters right ng Riles, di ba pinagiba lahat ng mga dyan, nakatira. Yon ang plano ron, from Bicol to Subic, dapat magkakaroon ng tren dyan. Nasaan na yung tren? Wala. Nasaan na yung inutang? Pinagparti-partihan na nila. Ba't natin nalaman? Di ba nagkabulgaran? Kung natatandaan ninyo, yung anak ni Jody Venecia, di ba, nagbulgar sa media? Bakit ka nag-expose? Anong gusto mong sabihin sa mamayan? Hindi nagkaayos ng partihan. Dahil ang pinagpapartihan nila, milyon-milyon dolyares na utang sa ibang bansa, sa China. Kaya ngayon, ang China, ang lakas ngayon ng loob na sakupin yung ating West Philippine Sea. Hindi mo rin sila masisi. Bakit? Utang tayo ng utang eh. Bayaran nyo muna yung inutang natin sa China. Aalis kami dyan sa West Philippine Sea. Utang tayo ng utang. Nasaan na yung inutang na yon? Pinagparti-partihan ng mga congressman, ng mga politiko sa ating bansa. Tapos tayo, naghihirap. Nagdidildil tayo sa asin. Sasagupain mo yung EDSA, lahat ng usok, alikabok, para lang makapag-uwi ka ng 600 pesos. Ano ang mabibili ng 600 pesos sa mga anak mo? Kung ang anak mo, 6. Bayad pa sa upa, kuryente, tubig. Magkakasya ba yun? Kaya yung iba natututong mag-adik, magbenta ng droga, magnakaw, mang-hold up. Bakit? Dahil sa hirap at kawalan ng hustisya sa ating bansa. Kung sino ang may pera, sila ang nananaig. Kung sino ang mga may bisyo, mga drug lord, sila ang naghahari sa ating gobyerno. Yan ba ang mga dapat nating ipaglaban? Dapat ipaglaban. Kahalagahan ng buhay, mabuhay na may kalayaan, mamuhay na mapayapa, at katarungan para sa lahat. Dapat nating ipaglaban yan. Pero, may pinakamahalagang dapat ipaglaban ng tao, lalo na ng mga Kristiyano. Alin yon? Ang kaligtasan ng kaluluwa. Gaya ng mga apostol, Pablo, kung saan siya ay sinugo, ang kanyang layunin sa kanyang pagkasugo, sabi sa Acts chapter 26 verse 18, sinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata, nang sa gayon sila ay bumalik sa ilaw mula sa kadiliman at sila ay bumalik sa Diyos mula sa kapamahalaan ni Satanas. Sinusugo kita upang sila ay tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mana kasama ng mga pinapaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. So ito ang layunin ng pagkasugo ni Apostol Pablo na mula sa kapangyarihan ni Satanas na naglalarawan ng kadiliman, ang tao na bulag dahil sa kasalanan, siya ay naalipin ng kasalanan, kaya siya ay kondenado sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ang purpose ng pagkasugo ni Apostol Pablo, ang tao mula sa kapangyarihan ni Satanas na pinaghaharian ng kadiliman, siya ay bulag sa katotohanan, alipin ng kasalanan, at kondenado sa dagat-dagatang apoy, ay ang tao mabago ang buhay dahil naligtas, nakakita siya ng kaligtasan sa ating Diyos na nagsisi, pinalaya, at pinatawad. Ito ang pinakamahalaga na dapat ipaglaban ng mga mananampalatayang Kristiyano. Sapagkat yung kalayaan, na magkaroon tayo ng kapayapaan, yung kahalagahan ng buhay, lahat yan ay pangmundo lang. Dito lang yan sa lupa. Pero yung kahalagahan ng kaligtasan ng kaluluwa, eternity ito. Kaya mahalaga na ang tao ay magkamit ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pangangaral na iniatas sa mga apostol, gaya ni Apostol Pablo. At yan ay makakamit sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng pagsampalataya sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, na siya ay namatay, nalibing at nabuhay na maguli
upang ang sino man sa kanya sasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa madalit salita, maliligtas. At ang pananampalataya na nakapagliligtas, kilalanin mo na ikaw ay makasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, at tanggapin mo na wala kang magagawa para iligtas ang iyong sarili. At kilalanin ang Panginoong Yesus sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ang pananampalatayang nakapagliligtas. Ngayon, kahit ba pagbawalan ka, ipaglalaban ang kahalagahan ng kaligtasan ng kaluluwa? Opo. Kahit pagbantaan ka? Opo. Kahit ipakulong ka? Kahit ipapatay ka? Kapag nasa katwiran ka, ipaglaban mo. Alin yung nasa katwiran? Ang mga mananampalatayang Kristiyano ay mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan upang ang isang taong masama ay magbalik loob sa Diyos. Sila ay makalaya sa pagkaalipin sa kapangyarihan ni Satanas. Katulad nila Pedro at nila Juan, sila rin ay nangaral ng mayroong katapangan. Kaya nga nung sila ay pinatayo sa sinagoga, kung saan sila ay nililitis dahil sila ay nagpagaling ng lumpo na 40 taon na hindi nakalalakad. Itong mga Saduceo ay nag-alala sapagkat itong si Apostol Pedro at si Juan ay nangangaral ng Jesus na nabuhay na maguli sa mga patay. Sapagkat itong mga Saduceo ay mga religious leader na mas malaki ang pakinabang sa politika sa Imperyo Romano, na hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga Saduceo ay galit sa mga apostol. Sapagkat ang mga apostol ay nangangaral na si Jesus ay nabuhay na maguli at nagpapagaling, nagmimilagro ng mga iba't ibang karamdaman at sakit. Kaya nung malaman ito ng mga Saduceo, merong lumalaban sa ating paniniwala na ang tao ay hindi na mabubuhay na maguli sapagkat itong mga Saduceo hindi naniniwala sa resurrection ng mga patay. Subalit ang tapang ni Apostol Pedro at ni Juan, nangangaral sila na sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, itong lumpo ay gumaling, nakalakad at nagpupuri sa Diyos dahil si Jesus ay nabuhay na maguli. Kaya ang ginawa ng mga Pariseo, ng mga Saduceo, pinatayo nila sa harap ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan. Tignan ninyo ang tapang nila Pedro at nila Juan. Humarap sila sa mga matataas ang katungkulan, mga may kapangyarihan. Parang yung Quadcom, pag pinatawag ka ng Quadcom at hindi ka sumagot, ano yan? Ano ba tawag doon? Yung contempt, 10 days. Pagka hindi ka pa rin sumagot, dagdagan ng another 15 days. Kaya marami ngayon na nagagalit doon sa Quadcom na binuo ng Congress Dahil parang naabuso yata yung kapangyarihan nila na magpa-contempt ng magpa-contempt. Samantalang sina Pedro at sina Juan na ginamit ng Diyos upang pagalingin itong lumpo na 40 taon na may sakit na hindi nakalalakad, ay gumaling sa pamamagitan ni Kristo na nabuhay na maguli, na ikinagalit at ikinaayaw ng mga Saduceo sapagkat itong mga Saduceo hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Kaya tinanong sila, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawang mga bagay na ito, yung pagpapagaling, yung himala na napalakad yung 40 taon na lumpo. Sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginawang mga bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito, at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel,
na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Biro mo, itong mga Saduseyong ito, hindi sila naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Ipinapako pa nila yung Kristo na nabuhay na maguli at sa pamagitan ng kanyang pangalan, napagaling itong lumpo na 40 taon na hindi gumagaling dahil sa kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa mga apostol, gaya ni Pedro at ni Juan. And then, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Dahil kay Kristo, napagaling ang lalaking lumpo na 40 taon na hindi nakalalakad. Hindi lamang siya napagaling, kundi nagkaroon din ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ito ang dahilan kung bakit matapang na ipinangangaral nila Pedro at nila Juan ang mabuting balita ng kaligtasan, sapagkat hindi ka lamang niya ililigtas ang iyong kaluluwa, kundi ang Diyos ay gagawa ng himala sa buhay mo. And then sa verse 30, nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Sa paano nila nakuha ang kapangyarihan at karunungan na hindi man lang nakapag-aral itong mga apostol na ito? Kasi noong mga panahon na yon, ang mga aklat, limitado lang. Kasi nga, wala pa namang printing press noon. Ang mga aklat noon, ang nakakapaghawak, nakakapag-ingat ng mga libro, ng mga panahon na yon, yung mga makapangyarihan, matataas na tao, yung mga mahihirap, hindi sila pwedeng humawak ng mga aklat at ng mga libro. Dahil magkaroon ka lang ng isang balumbon na aklat, abay, ginto na ang halaga ng mga panahon na yon. Kaya hindi mo makukuha ang karunungan kung hindi mo mababasa yung mga aklat na yon. Ang may hawak lang ng mga aklat na yon, yung mga leader religyoso at leader politikal. Therefore, limitado ang kaalaman ng tao kapag hindi ka nakakapagbasa ng mga aklat na yung mga matataas lang na tao ang nagmamay-ari. Kaya nagtaka sila, paano itong mga apostol na hindi naman nakapag-aral, taglay ang karunungan at kapangyarihan na ipangaral ng Kristo, mga grade 1 nga hindi nakapag-aral. So nagtataka sila. At labatid nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ni na Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. Sapagkat ang testigo na totoo nga na si Kristo ay nabuhay na maguli, pinagaling itong lumpo na 40 taon na ngayon ay tumitistigo kasama ng mga apostol. Kaya walang magawa. Yung mga taga-usig, yung mga leader politikal, leader religyoso, noong mga panahon na yon, na ang paniniwala nila walang pagkabuhay na maguli. Subalit, ipinaglalaban ng mga apostol, gaya ni Pedro at ni Juan, na mayroong pagkabuhay na maguli, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo mula sa kamatayan ay nabuhay na maguli, at yan ang dahilan kung bakit matapang nilang ipinangangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Gaya natin, na mga nagsisampalataya sa Panginoon. May pag-asa tayo kahit datnan man tayo ng kamatayan, nakatitiyak tayo na tayo man ay bubuhayin na maguli upang makapiling natin ang Diyos. Kagabi nga ho, sa atin hong sermon sa patay, sa burol ni kapatid na Freddy Carino, wag tayong malungkot kung meron tayong mga mahal sa buhay na pumapanaw. Ang mahalaga, meron silang katiyakan ng kaligtasan ng kaluluwa. Sapagkat tayo ay may pag-asa na makakasama sa pagkabuhay na maguli. Sa verse 15, kahit ang dalawa ay pinalabas muna ng kapulungan at saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Hayag na sa buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamagitan nila at hindi natin ito maikakaila.
upang wag nang kumalat ang balita tungkol dito, pagsabihan na lamang natin sila na wag nang magsalita kanino man sa pangalan ni Jesus. Binalaan nila yung mga apostol para wag lalo silang makikayat ng mga tao na si Kristo ay tunay na nabuhay na maguli at sa kanyang kapangyarihan ay nagpapagaling ng mga mayroong karamdaman at sakit. Kaya ang sabi nitong mga Saduceo at mga leader relihiyoso nung panahon na yon, sabi, anong gagawin natin? Pagsabihan na lang natin sila o pagbawalan na wag na silang mangangaral sa kanino man sa pangalan ni Jesus. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihang wag nang magsalita o magturo pang muli sa pangalan ni Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Ito ang nasa katwiran. Ano ba ang nasa katwiran? Ang sumunod sa tao o ang sumunod sa Diyos? Ang sumunod sa Diyos ang nasa katwiran. Kaya nila ipinaglalaban sapagkat alam ng mga apostol na sila ay nasa katwiran sapagkat ang kanilang ginagawa na pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan ay utos ng Diyos at sumusunod lamang sila sa utos ng Diyos na ipangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Sapagkat ang tao ay nangangailangan ng kaligtasan sapagkat pag siya ay namatay, nang hindi siya tumatanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, hindi niya naunawaan ang kahalagan at kahulugan kung bakit si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, nalibing at pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay na maguli, hindi siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mapapahamak ang kanyang kaluluwa sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Yan ang dahilan kung bakit nangangaral ang mga apostol upang ipaliwanag kung ano ang kahalagahan at kahulugan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Na kapag ang isang taong makasalanan ay nagsisi at sumampalataya sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo na siya ay namatay, nalibing at nabuhay na maguli, siya man, bagamat makasalanan, ay mapapatawad sa kanyang mga kasalanan at siya man ay mabubuhay na maguli kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paanong si Jesus Christ ay nabuhay na maguli, ang mga nanampalataya sa ating Panginoon ay mabubuhay din na maguli. Kaya sabi nila sa verse 20, hindi maaring din namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Lahat ng mga ginawa ng Diyos sa buhay natin, lahat ng mga narinig natin na mga pangangaral, pagtuturo mula sa salita ng Diyos. At nakita natin personal sa ating mga buhay kung paano tayo binago ng Panginoon. Ituro natin yon. Sabihin natin yon. Na kaya tayo nagbago, binago ng Panginoon, pinatawad sapagkat ang Panginoong Yesus, bagamat namatay, nalibing, ay nabuhay na maguli. At tayo man na dating masama, nakasama na niya sa kanyang pagkalibing at yung dating masama na yon ay nabuhay na maguli kasama ni Kristo. Yung dating magnanakaw na si Edwin, namatay na. Yung dating masama na si Edwin, namatay na. Ako yun, hindi si Brother. Yung dating sinungaling na si Edwin, patay na. Ngayon ay nabuhay ng maguli. Yun ang ating ipaglalaban kung paano tayo binago ng Panginoon. Yung milagro sa buhay natin dahil sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon na tayo ngayong tapang na ipagmalaki, ipagsabi, ipangaral at ituro kung ano ang ginawa ni Kristo sa buhay natin. At wag tayong mahihiya. Eh, nung gumagawa nga tayo ng kasamaan, pinagmamalaki pa nga natin. Di ba, dati, pag nakagawa tayo ng kalokohan, tatawagin na mga barkada, alam nyo, inuman tayo, alam nyo ba, na meron ako nagoyo na ano ron. Pagkatapos ko tilakbuhan ko, kinukwento pa natin eh. Natutuwa pa tayo pagka nakakagawa tayo ng kalokohan.
Bakit ngayon binago ka na ng Panginoon? Bakit ngayon nahihiya ka na ipagsabi at ipangaral at ituro sa mga tao, sa mga kakilala mo, sa mga mahal mo sa buhay? Hindi ba mas lalo nga dapat tayo na magkaroon ng tapang? Na hindi tayo dapat mahiya? Gaya ng mga apostol, gaya ni Apostol Pablo, ni Pedro, na dati ay takot, nanginginig, na ipinagkaila pa ang Kristo. Sabi niya, hindi ko nakikilala ang Kristong yan. Maya-maya, meron naman nakakita, di ba kasama ka ni Kristo? Sabi ni Pedro, hindi ko kilala yan. Lumipat na naman ng lugar si Pedro. At sa ikatlong pagkakataon, merong alilang babae. Katulong lang ha, katulong. Sabi nung katulong sa kanya, di ba kasama ka rin ng Kristo? Ano ang sabi ni Pedro sa ikatlo? Nagsalita ng katampalasanan. Sa madalit salita, nagmura na si Pedro. Sinabi ko, di ko kilala yan. Ganon niya, itinakwil ang Kristo. Nung karap ni Pedro, ang isang alilang babae, nasabi sa kanya, di ba kasama ka rin ng Kristo na yan? Natakot si Pedro. Kaya niya itinakwil ang Kristo. Pero ngayon, nung malaman niya, dahil siya'y puspos ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng Holy Spirit, matapang niya na ngayong ipinagmamalaki at pinagsasabi kung sino si Kristo sa buhay nila at kung papaano ang Kristo bumabago ng buhay ng isang tao na dati ay makasalanan, masama, ngayon ay binabago ng Panginoon dahil sa kanyang pagtitiwala, dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Your battery is running now. Siguro dito na ho tayo magtatapos. Mga kapatid, gaya nila Apostol Pedro, nila Apostol Juan, at ng iba pang mga apostol, sila ay nagkaroon ng tapang na mangaral at hindi nila ikinahihiya sapagkat sila ay puspos ng Santong Espiritu. Dahil sa kanilang tapang, dahil sa kanilang pagpupursige na pangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, nakarating sa atin yung mabuting balita ng kaligtasan na tama yung sabi sa Acts chapter 1 verse 8, magsisimula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa lahat ng bansa sa buong mundo, kasama ang Pilipinas, na ang kaligtasan ay makakamit ng tao kapag siya ay sumampalataya. Kaya magpasalamat tayo sapagkat nagpagamit yung mga unang alagad na ma-share, maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya nakarating sa atin. Tayo man, sa mga susunod na henerasyon, marami ngayong mga kabataan, mga bata pa, ligaw na ang kanilang pamumuhay. Nasasama na sila sa mga drug addict, sa mga gang. Pagka madaling araw, naranasan nyo ba sa bahay nyo, madaling araw may mga nagbabatuhan. Laganap na naman uli ang patayan. Yung anak mo, hindi ka mapakali. Pagka pumasok ng gabi, uuwi na ng gabi, hindi ka mapakali, nasa na yung anak ko. Lalo na yung mga may anak na mga dalaga rito. Magpa-practice lang kami. O sige, huwag kang papagabi. Bakit alas 10 na, hindi pa umuwi? Ikaw na magulang, natataranta ka na, lahat na tatawagin mo. Nandyan ba si lahat ng kaklase, pati principal, tinawagan mo na. Bakit? Natatakot ka. Na baka isang araw yung anak mo, ginabi, hindi na makauwi. Dahil masama na ang ating kapaligiran, masama na ang kalagayan ng ating bansa. Magkakaroon ka pa ba ng lakas ng loob? Na lumabas? Magpahating gabi? Samantalang kung ang anak mo nasa bahay, panatag ang mga magulang. Kaya nga ayaw ng mga magulang na yung ating mga anak. Kayong mga anak, pag pinagbabawalan, sumunod kayo. Kasi para sa inyo rin yun. Para sa inyong kaligtasan din. Alam nyo ba yung kwento ng kambing at ng aso? Yung aso, nakakadena. Dumating yung kambing, nakakalag no? Dito ang tuwa yung kambing. Talon siya ng talon. Ang ginawa nung kambing, naglalayo.
Kasi nga, kumakain siya ng damo. Samantala yung aso, kawag lang kawag, gusto niyang kumawala, hindi siya makaalis kasi nakatali siya eh. Yung kambing, napunta doon sa mga nagiinuman. O yun, naging kaldereta ang kambing siya ngayon. Nakatulong ba yung tali doon sa aso? Nakatulong ba? Kasi kung yung aso hindi nakatali, baka pati yung aso, asusena na rin. Ganyan din sa mga anak. Kaya kayo pinagbabawalan, tinatalian kayo para hindi kayo makawala. Dahil pag nakawala kayo, may aagaw sa inyo. At ang aagaw sa inyo, walang iba kundi si Satanas. Ilalagay kayo sa masamang barkada, sa masamang bisyo, sa masamang impluensya ng lipunang ito. At yan ang isa sa mga ikinatatakot ng mga magulang ngayon. Yung mabalitaan mo, kakatok ang barangay chairman. Nandito po ba si ating Aling Imang? Aling Imang. O bakit, Kapitan, nasugod do kayo? Yung anak ko ninyo. Patay ho, nakipagsaksakan. Ay hindi, yung anak ko natutulog. Kanina nga lang 11:00 ng gabi, tinignan ko bago ako matulog, nandun sa kama niya, nandun sa taas. Hindi ho, Aling Imang, ang anak niyo ho, patay, nakipagsaksakan. Tignan niyo ho sa kwarto. Abay, nung tinignan yung anak nakita nga niya, wala. Yung pala'y tumakas dahil tinext na ng mga barkada nung 1:00 ng madaling araw. Liga, meron akong papakilala sa'yo. Chicks, patay na. Pag nagsama-sama na yan, cellphone, motor, drugs, asahan nyo na, merong panganib. Nakalungkot. Kasi maraming mga kabataan ngayon, walang tali. Pinabayaan na ng mga magulang. Kaya magpasalamat kayo ng mga anak, tinatalian kayo ng inyong mga magulang. Hindi yung taling literal na. Yung tali ng kautusan na mula sa Diyos. Yun ang magbibigay sa iyo at mag-iingat sa iyo para ikaw ay maligtas, para hindi ka mapahamak, hindi ka makalderetang kambing at maasusena. Dahil maraming naglipa ng masasama ngayon sa ating paligid. At yan ang dahilan kung bakit din tayo ay magsipag sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Sapagkat dumarami na ang masama sa ating mundo. Dito lang sa balot kailangan natin na magsikap, magsumipag sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan para dumami ang mabubuti. Hindi, pakaunti na ng pakaunti ang mga mabubuti at matutuwid. Ang dumadami, masasama. Nababawasan na nga tayo. Ilan na yung membro natin na namatay na. Hintayin pa ba natin na maubos tayo? At di tayo dumarami. Kaya magsikap tayo, na magtulong-tulong tayo para ang mga tao ay makakilala at maligtas. So sana po, ito pong mga pagtuturong ito ay maging tanim at aral sa ating mga puso. So nais ko lamang po na ang bawat isa ay mapaalalahanan, gaya ng mga apostol. Meron silang tapang na ipinangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan at hindi sila natatakot doon. So tayo po ngayon ay dumako sa atin pong banal na hapunan kung saan ang Panginoong Jesucristo ay nag-utos sa kanyang mga alagad na ganapin at alalahanin itong pagdiriwang na ito ng pagpuputol-putol ng tinapay, kung saan inilalarawan nito kung paano tayo naging kaisa ni Kristo sa kanyang hirap, sa kanyang dinanas, doon sa krus ng Kalbaryo ng paghihirap, ay naging kaisa tayo doon sa kanyang paghihirap. Kalinsabay nung siya ay niluwalhati, paakyat sa langit, tayo ay may pangako na tayo rin ay makakasama sa tinatawag natin na rapture. Atin pong anyayahan ang ating pong mga tagapaglingkod.
Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay manalangin. O Diyos, tunay po na napakabuti ninyo sa buhay ng bawat sa amin kung saan ang inyong pag-ibig ay hindi nyo lamang ipinaunawa, itinuro, kundi inyong ipinadama sa buhay ng bawat sa amin. At nakita namin ang kadakilaang pag-ibig na inyong isinakripisyo para sa bawat sa amin ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaya't kami po ngayon ay narito upang makiisa sa pagdiriwang na ito, upang maitanyag ang inyong kadakilaan sa inyong pagmamahal at pag-ibig na inyong ipinadama sa bawat isa sa amin. Kaya't kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong itaas ang mga tinapay na naglalarawan ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi ng ating Panginoong Yesus, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang paghalaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Atin pong itaas ang saro ng katas ng ubas na naglalarawan sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Patapos bagapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating inumin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Muli tayong manalangin. O Diyos, salamat sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Na ngayon, ang mensahe ng krus na naghahari sa aming mga buhay, tulungan nyo kami na amin pong maganap ang iyong mga kalooban at laging tuturuan na masunod ang iyong mga kautusan upang ang iyong mga salita ay maipahayag sa aming mga kakilala, sa aming mga mahal sa buhay, upang kung paano kami ay nagkamit ng buhay na walang hanggan, kung paano kami ay naligtas, sila man ay magkaroon ng katubusan at kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na po. Maraming salamat, Pastor Edwin. Ngayon po ay darako tayo sa ating pagkakaloob. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 at patuloy, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa
sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Sige po, sa mga nais pong magkaloob. Ngayon po ay inaanyayaan ko ang bawat isa na tumayo para po sa ating panalangin pastoral sa pangunguna po ni Pastor Orlan Rosario. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa kapahayagan ng iyong salita sa umagang ito. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan, ng tapang upang magpahayag ng iyong salita. At salamat po, Panginoon, sa inyong pagmamahal sa buhay ng bawat isa na tunay nga, O Diyos, kami ay patuloy na iyong nililinang at patuloy na hinuhubog ayon sa iyong kalooban. At sa oras pong ito, patuloy naming itinatalaga ang aming mga sarili na patuloy na magkaroon kami ng tapang na ipahayag ang iyong salita saan man po kami pumunta, sino man po ang aming mga kausap, O Diyos, ang iyong kaligtasang ipinagkaloob sa amin ay maibahagi din po namin sa iba. Sa oras pong ito, salamat po, Panginoon, sa inyong paggabay sa gawain sa umagang ito. At dalangin po namin ang iglesyang ito na patuloy na ikaw ang siyang tutulong at gagabay sa bawat isa mula po sa mga leaders ng iglesyang ito, sa aming pastor Edwin, hanggang sa mga BOC, hanggang sa mga leaders and workers ng iglesyang ito. Ang pag-ibig at kapangyarihan mo, O Diyos, ang siyang magbibigkis sa bawat isa at magkaroon ng tunay na andun yung aming self-control sa lahat ng mga decisions, sa lahat ng aming gagawin. Ito ay makapagbigay kaluguran at kaluwalhatian sa iyong pangalan. At sa oras din pong ito, O Diyos, aming itinataas ang bawat pamilya ng iglesyang ito. Patuloy na inyong katagpuin ang bawat tahanan, O Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na magpuprovide ng mga provision kailangan ng bawat members ng iglesyang ito, ang kanilang mga pamilya. Patuloy na gabayan mo at patuloy na ang kaligtasang pisikal, O Diyos, ay inyong ipagkakaloob sa mga magulang na nagtatrabaho, sa mga anak na nag-aaral. Patuloy na ang kapayapaan mo, O Diyos, ang siyang aming laging mararanasan. At patuloy sa oras pong ito, amin din pong itinatalaga ang aming pong bansa. Batid mo po, O Diyos, ang kalagayan ng aming pong bansa sa panahong ito. May pagtatalo po sa aming pong mga nanunungkulan sa gobyerno, at higit sa lahat, nakadagdag din po, O Diyos, itong nalalapit na election. We pray po, Panginoon, na magkaroon po ng kapayapaan sa May 12 sa pagboto po ng bawat isa. Dalangin po namin ang kalooban mo, O Diyos, ang siyang makapangyari at patuloy na ang kapangyarihan mo, O Diyos, ang siyang tutulong sa bansang ito, O Diyos, na makapagtalaga kami ng mga leaders ng aming pong bansa na mayroong takot at tunay na may puso ng paglilingkod sa bayang ito. Dalangin po namin patuloy at ang aming pong ang kalagayan po ng aming ekonomiya sa bansang ito. We pray po, Panginoon, na patuloy ikaw ang siyang tutulong sa bawat isa na nakatalaga sa ekonomiya para po sa bansang ito. We pray po, Panginoon, na patuloy ang katalinuhan din po, O Diyos, at ang iyong paggabay sa aming pong Pangulo, na ikaw patuloy na magbibigay sa kanya ng sapat na karunungan upang mapamahalaan ang bansang ito. At dalangin din po namin ang bawat mamayan, ang bawat isa na kasama ng aming presidente na nanunungkulan ay
maging katuwang sila sa ikaayos, ikagaganda at tunay na ikapapayapa ng bansang Pilipinas. Salamat po Panginoon sapagkat kami ay may kalayaan na makapagsamba, makapagpuri at makapaglingkod sa iyo sa bansang ito at dalangin po namin patuloy na inyong bigyan ng tunay na kalakasan ang bawat isa rin po namin mga kapatid na ng pinanghihinaan ng loob o Diyos sa kanilang ministeryong kinalalagyan at dalangin po namin ng mga missionary, ikaw ang patuloy na magbibigay katatagan po sa bawat isa, and we pray for provision o Diyos para po sa kanila at ganun din sa kanilang mga pamilya o Diyos. Ang lahat pong ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat, Pastor Orlan. Tayo po ay makaupo na. Para po sa ating mga greetings and announcements, wala po tayong nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo ngayong darating na linggo. Patuloy ang ating prayer meeting every Friday po yan at 7:30 p.m. Dito po ginaganap sa ating simbahan. Kayo po ay welcome na dumalo every 7:30 p.m. Kung kayo naman po ay hindi makadadalo, ito po ay mapapanood natin ng live through Facebook Live. Other announcements po, ang leaders and head committee ay meron pong pagpupulong next Sunday. So wag na wag po kayong mawawala. Para po sa ating mga youth na nandyan, magkakaroon tayo ng konting fellowship after the service. Announcements for next week. Ang ating pong speaker ay si Pastor Orlan Rosario. Si Pastor Edwin pa rin po pala at ang exhortation is to be announced. Okay po. Kung wala na pong mga karagdagang announcements, may karagdagang announcement pa po ba? Kung wala na po ay inaanyahan kong bawat isa na tumayo para po sa ating closing song sa pangunguna po ni Sister Carol Peñas and the worship team to be followed by the closing prayer and benediction of Pastor Edwin Gregorio. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magaling ka, sa'yo ay minsan. Ang puso ko'y inulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, maralitan, sa'yo ay minsan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga
Bago tayo magbukas sa panalangin, ay nais lamang natin na ipaalam sa kapatiran na si Sister Gloria Purgado po ay sinugod na muli sa ospital at nangangailangan ng panalangin. Kaya tayo po lahat ay sama-sama na dumulog sa panalangin, hibingin natin sa Diyos ang patuloy na paglakas at kagalingan ng Sister Gloria Purgado. Tayo po ay pumanalangin, O Diyos, kami po ay dumulog sa inyo sa mga pagkakataon nito na inyo po kahabagan ang pamilya Purgado at inyo po Panginoon na ingatan ang buhay ni Sister Gloria Purgado at saan ay dinala siya ngayon sa ospital at kami ay sama-sama na dumulog sa inyo upang hinihin sa iyo Panginoon ang awa at tabag na ang kapatid na Sister Purgado ay inyo pong palakasin ang kanyang katawan, pagalingin, at naway maging maayos po Panginoon ang kanyang kalagayan upang hindi po masyadong maging malungkot ang pamilya Purgado kung saan kapapalo pa lamang ng kanyang asawa na si Pastor Ronelo. Naway tulungan niyo po sa mga pagkakataon nito ang pamilya Purgado sa kanila pong kalagayan na sila ay maaaring nabubuluhan ang kanilang kaisipan, mangailangan ng direksyon, patnubay, paggabay, at pagkalinga. At sa inyo po namin nilalapit Panginoon ang kalagayan ni Sister Gloria Purgado. Pagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam namin na kayo ay akda ng buhay, alam ninyo ang aming mga kahinaan, alam din ninyo ang nilalaman ng aming mga puso at isipan, kaya tandaan ang mga bagay na ito sa inyo namin magkakaroon. Salamat po Panginoon sa ang iyong mga salita ay naipahayag kung paano ang mga apostol, gaya ni Apostol Pedro at ni Apostol Juan, ay mayroong kapangyarihan at lakas ng loob, tapang sa pangalan ng mabuting balita ng kaligtasan. Naway kami din ibigay niyo Panginoon ng tapang, ng lakas ng loob, may pangalan lang yung mabuting balita ng kaligtasan. Kapangyarihan at maghahayag ng iyong kabutihan, ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa lahat ng mga tao. At iyong may akda ng buhay, nais ninyo ang lahat ng mga tao ay sa pagsisi at maglaglob sa iyo. Naway gamitin niyo ang buhay ng bawat sa amin sa layunin ng iyong salita ay maipahayag, maipangaral at maitulog sa lahat ng aming mga kakilala ng mga sa buhay upang ang iyong pangalan ng siyang maparangalan at magilang natin. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Panginoon Yesu Kristo, at ang pakigsama ng Santong Espiritu ang susumating lahat ngayon at pagpakailanman. Amen. Huwag parang araw pa mga kapatid. Yung Sunday. Please. Last one.